Ako po si Marval Buena, number 64 sa Balhota. Ang driver na sweet lover ng Manibela. Short and sweet. Short and sweet. Literal na sweet. Sweet lover. Sabi kasi dalawang two-liner lang. Para may recall, no? Basta driver, sweet lover. Mapagmahal sa pamilya, mapagmahal sa asawa, sa mga mananakay at sa taong bayan. Naku, baka may follow-up si Pawi doon. Sa'yo, Sir Joey. Hindi, kamustahin ko lang yung pakipaglaban niya doon sa modernisasyon ng jeepney o kaya ng transportasyon natin dito sa Pilipinas. Alam niyo po, Sir Joby, napakahirap ng sitwasyon namin ngayon. Marami sa amin ang hindi nakakabiyahe dahil sa takot na mahuli dahil expired na yung aming mga franchise, yung aming mga provisional authorities. Hindi kami ngayon makapag-register ng aming mga motor vehicle o ng aming mga jeepneys, ng aming mga UB Express kung hindi kami magko-consolidate. So pero mariin pa rin naming ipinaglalaban ito. Ayaw namin mag-consolidate. Aminin ko man na para kaming nakikipagpatentero talaga sa kalsada, Sir Joby, na wala kaming mga rehistro. Pero pinapayagan nyo kaming magbiyahe kasi may kakulangan doon sa pampublikong transportasyon. Aminado tayo, pero yung ego ng DOTR, ng LTFRB, nandiyan dyan na ayaw niyang magpatalo dahil nga ang pinapakita niya, nasa gobyerno kami. Kami yung makapangyarihan, nakapwesto kami. Wala kayong panalo sa amin. Pero kung nagsasuffer, yung ating mga kababayan, yung mga drivers na isang kahid, isang tuka, yung mga operator na ito lang din yung mga inaasahan, yung mga teacher na nagretiro na sa trabaho, na pinambili yung kanilang mga pera na naipon, makakuha ng jeepney, at hindi sila umasa doon sa kanilang pamilya, mga anak na pamilyado na rin kung may mga maintenance sila, pangkain. Dito lahat kinukuha. Pero ayaw nyo kaming bigyan ng legal na dokumento para makabiyahe kami ng legal na hindi kami patago-tago. May bagong DOTR secretary at sa unang mga pahayag niya, lumalabas na ayaw niya ng mga ordinansa na anti-poor. So, ito ba'y positibo para sa inyo at kayo ba'y gumagawa ng paraan para mag-reach out na at kausapin siya? Simula nung narinig namin na may bago ng DOTR secretary, na nabuhayan kami ng pag-asa na baka sakaling itong susunod na umupo, itong kakaupo lang, mapakinggan na kami. Kasi nga, bulag, pipi at bingi, walang pakiramdam at manhid yung mga nakaraang nakaupo dyan na hindi man lang kami pinakikinggan. Hindi kami pinatutuloy sa opisina. Kaya ngayon, positibo kami na yung hiling namin na makapag-dialogo sa kanya ay pagbigyan niya at kung hindi, isang matinding strike na naman ang ibibigay natin. Pero ilang beses nyo na rin namang sinabi, hindi kayo kontra sa modernisasyon. Pero ikaw, pag naluklok ka bilang Senador Mar, anong klaseng modernisasyon ba yung isusulong mo for the transport sector? Alam niyo sa Jester, yung tinitignan kasi nila na yung mga jeepney, sasakyan lang yan eh. Pero yung value nito na nung World War II, iniwan ito sa atin ng mga Amerikano. Ito yung simbolo ng ating independence, ng ating liberty at democracy. Tinitignan mo lang, nasasakyan lang siya. Na ito lang yung muka. Pero hindi natin tinitignan yung kabuuang value nitong sasakyan na to. Na kung saan naging mode ito ng transportation para i-transport yung mga galing sa villages papuntang cities. Hindi lamang yung mga tao, kundi yung mga produkto na wala tayong masakyan dati. Dito, utang natin lahat dito sa jeepney na to. Pero tinatanggal natin yung kultura natin na kung sino yung nag-aahon sa atin sa kahirapan, babalik na naman tayo doon sa mga gawang China na pinapahirapan na tayo. Tapos doon pa tayo kukuha, sila pa rin yung papayamanin natin. Tayo mamamatay, sila mabubuhay. Di ba? Pero yes, I agree, Sir Mar, no? Ang mga jeep is a piece of our heritage talaga bilang mga Pilipino. Pero tingin niyo po ba kaya pa bang ayusin itong mga jeepney na to, idaan sa rehabilitation? Marami na po kaming na-rehabilitate na mga jeepneys. Pinapakita po natin ito sa Kongreso, sa Senado, na sumunod tayo doon sa specification na binigay ni DOTR. Ginastusan natin ito, napanatili natin yung ating kultura at higit sa lahat, matibay siya, safe siya, ginagamit natin sa loob ng 70 years na at higit sa lahat, hindi natin kinakailangan magtaas ng pamasahe na nakaka-apekto doon sa inflation. Bakit hindi ito yung tignan ng ating gobyerno?
especially nitong DOTR at LTFRB, ang dami na nating ipinakitang modelo, hindi po tayo pinakikinggan. Ang pinakikinggan yung gawa sa labas. Bakit yung CARS program na may 9 billion pesos tayo, bakit hindi dun sa mga lokal na manggagawa ng jeepney, yung laki ng pera na inilaan dito sa programa na to, magkakaroon na tayo ng sariling industriya na magke-create pa ng mas maraming trabaho. Pero anong ginagawa natin? Umaangkat tayo. Ang tanong, kumikita ba sila dyan? Diba? Nang pailalim. Na nagpapahirap doon sa programa na hindi kami makasunod. Kasi hindi naman tayo pinanganak kahapon lang para hindi natin maramdaman na yung modernisasyon, ang kaakibat ay korupsyon. Yun ang tinitignan natin. Maraming ways na pwede tayong mag-modernize. Alam niyo, kung sinubukan natin itong inilalatag natin sa kanilang solusyon at yung solusyon nila, at pinagtagpo natin sa gitna, baka nakausad na yung modernization. Hindi po ba? Na okay din pala yung solusyon na inilalatag ng Manibela. Itong solusyon natin, yung solusyon ng gobyerno, bankrupt yung kooperatiba. Bankrupt din yung bangko, DBP at Land Bank, kaya hindi na siya nagpapautang ngayon in terms do sa budget ng modernization. So bakit pa natin ipagpapatuloy? Ibig sabihin lang, tama po yung pinaglalaban namin. At ang bayan po ang nakikinabang dito. Kung pinabayaan po namin na magpatuloy yung programa, isipin mo po, tumataginting na 765 billion pesos ang kailangang gugulin ng gobyerno para ma-modernize lahat itong mga unit na to. Naisalba natin yung halos 800 billion pesos na malulugi lang yung gobyerno na galing sa buwis ng taong bayan. Oras na maluklok ka bilang senador, i-revisit mo ba yung value-added tax, excise taxes sa langis, posible pati ang train law, o di kaya isipin mo bang amyendahan yung oil regulation law? Gusto ko maibasura yung old, hindi lang paggawa ng batas, kundi ibasura yung batas na nagpapahirap sa atin at yung malalaking kapitalista lamang ang nakikinabang. Balikan ko lang, na-touch mo na kanina, Mar, yung sa usapin pa rin ng transportasyon, partikular sa langis. Oras na maluklok ka bilang senador, i-revisit mo ba yung value-added tax, excise taxes sa langis, posible pati ang train law, o di kaya isipin mo bang amyendahan yung oil regulation law? Unang-una, na eksakto po yan. Gusto ko maibasura yung old, hindi lang paggawa ng batas, kundi ibasura yung batas na nagpapahirap sa atin at yung mga malalaking kapitalista lamang ang nakikinabang. Kasi yung oil deregulation law, simula nung sinabatas to, nakinabang ba ang taong bayan? Tignan mo, ang sabi niya, dapat magkaroon ng kompetisyon na merong mas mababa pa rin. Pero pag tinignan mo, parehas lang yung presyo ng malalaking kumpanya ng langis at maliliit na kumpanya o yung mga new player. Wala na kaming tatakbuhan. Kahit na mga pribadong motorista, mataas din yung langis na nabibili nila, crudo. Yung pag-abolish ng oil deregulation law o recalibrate natin yung batas, and then yung excise tax, malinaw naman po nang sinasabi doon sa train law na kapag umabot na ng $80 per barrel, sinususpend natin yung excise tax. Pero bakit hindi natin ginagawa? Pagkabig sa gobyerno, magaling tayo, magaling ang gobyerno. Pero kapag para sa mamamayan, hindi na ito binibigay, makasarili yung batas na ginawa dito sa train law na to. One-sided, parang yung TRB. Di ba? Gumawa ng joint memorandum circular na kapag walang laman yung RFID mo, uhulihin ka. Paano naman kung yung boom ang may diferensya? Paparusahan mo ba o titikitan mo din yung tollways? Hindi, one-sided lang. Tayo lang na mga motorista ang titikitan. Pero kapag may problema doon sa mga toll gates, hindi sila mape-penalize, di ba? Susuportahan mo ba kung sakali yung may mga panawagan na dati, buyback ng Petron? Lahat dapat lang na bawiin ito ng gobyerno. Lahat ng mga serbisyo sa publiko, dapat gobyerno ang nag-handle nito. Hindi dapat ito sa mga malalaking kapitalista dahil negosyo lamang po ito. Di ba? Katulad po ng telecommunication, katulad ng tubig, di ba? Lahat privatized na. Katulad din ng Petron. May kakayahan ba ang gobyerno? Gobyerno ang nagsimula.
bakit ang tamad ninyong magpatakbo ng mga serbisyo sa publiko, serbisyo sa bayan? Ibig bang sabihin hindi nyo kayang patakbuhin katulad ng Petron, katulad ng NAIA? Ibig bang sabihin nito yung hina-hire natin doon sa mga departamento na yan ay walang kakayanan? Ganun ba kahina? Dahil nga kasi ang nangyayari, Sir Jester, ang ina-appoint natin kaibigan. Hindi talaga yung expert doon sa kung anong department ka, katulad sa transportation. Hindi marunong mag-commute, baka nga hindi nagda-drive kasi may sariling driver. Paano mo ma-address yung pangangailangan at problema ng mga mananakay? 'Di ba? Ilalagay ka sa ERC o sa Energy Regulatory Commission o sa Department of Energy, pero wala ka naman palang kakayahan doon dahil kaibigan kita, nilagay kita diyan. Katulad ng Department of Agriculture ngayon, sorry sa kanya. 'Di ba? Angkat tayo ng angkat. Hindi natin tinutulungan yung mga magsasaka na dapat yan yung priority dapat ng Department of Agriculture. Ang ginagawa natin dahil wala tayong kikitain sa ani ng mga magsasaka, nag-i-import tayo, baka sakaling doon tayo maging milyonaryo at bilyonaryo. Hindi naman tayo mga bulag. Panghuling tanong na lang, isa ka sa mga naging maingay na boses pagdating sa usapin ng transportasyon, pero sa labas niyan, bakit ka ba nararapat iboto ng mga Pilipino? Nararapat tayong iboto kasi hindi tayo magnanakaw. Pinagtanggol natin ang karapatan ng mga driver, operator at mananakay nang walang hinihinging kapalit, ang manibela walang pondo, zero fund. Pero gumalaw kami, lumawak kami sa aming pakikipaglaban. 22 kaso ang isinampa sa akin ng Estado, bukod pa doon sa dating secretary na nalabasan ako ng warrant of arrest. Binuwis namin ang buhay namin, lumabang kami sa kalsada. Tignan nyo yung mga tumatakbo ngayon, kung ni isa sa kanila ginagawa yung ginawa namin. Nang wala pong kapalit, walang pondo, walang perang involved, kundi yung malasakit sa bawat sektor na kung saan kami nandoon, kung saan kami kasama, pinagtanggol namin. Kasi alam namin ito yung tama at yung mga pagmamalabis doon sa mga programa, dapat tigilan na natin. Kaya kami nandito. Kailangan maitama po natin ito, Sir Joby, Ampolin, and Sir Jester, na serbisyo sa tao, hindi dapat negosyo. At hindi dapat korupsyon ang mamayani sa atin. Tino, wala na hong pumapasok na investor sa atin. Wala na nag-i-invest. Bakit? Ultimo kaalyado mo, magkaaway kayo. Tapos papasok pa ako sa bansa mo. At lalong wala kang pakialam sa akin. Dapat dito, linisin na natin ang gobyerno. Tanggalin na natin yung mga political dynasties. Bago naman, hanggat nandiyan yung mga yan, sarili lang nila ang kanilang pinoproteksyonan. Okay. Okay. Thank you. Thanks, Mar. Thank you, Mark. Sobrang nakakatuwa kasi yung mga programa natin at yung mga pagpuna naibahagi natin. Napakaganda ng talakayan kahit bitin. Alam mo, ganito yung mga gusto natin na maipahayag kung ano yung totoong nangyayari sa ating bayan. Meron po ba kayo, sir, mga programa or mga opinion sa atin? Gusto natin na magkaroon tayo ng sariling pagawaan dito ng ating mga jeepneys. Bukod doon, yung mga programa tungkol sa edukasyon, na magkaroon ng mas marami pang classrooms. Mag-hire tayo ng mas marami pang teachers para yung ating mga kabataan mag-aaral hindi nahihirapan sa pagpasok sa eskwela. Kasi ngayon ang nangyayari, isang classroom, 2 klase, isa sa umaga, isa sa hapon. Kulang na kulang tayo sa mga classroom at dapat magkaroon ng curriculum development at nang sa ganon yung ating mga kabataan ay mas lalo pang matuto at training sa mga teachers. And then, siyempre, allowance para yung ating mga teachers naman ay hindi din mahirapan. Alam natin na malaki din at marami din silang gastusin. Marami pa tayong programa na gustong gawin para sa ating mga kababayan.